Magandang hapon po, mga kapatid. Una sa lahat, salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan, sampu po ng pagkakataon na pinagkaloob sa akin, din sa inyo, upang maging bahagi ng pag-aaral ng banal na salita sa hapong ito. Salamat din sa Southside Church of Christ, kaya din po kay Brother Lordy Salonga sa tiwala at pagkakataon na ibinigay din sa akin. Alam niyo po mga kapatid, tama yung sinabi ni Brother Lordy Salonga hinggil po sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Yung paninindigan sa katotohanan. First time ko po namit si Brother Lordy, hindi sa Tondo. Taga-Tondo po ako, mga kapatid. Pero namit ko si Brother Lordy, that was 1995. Sa hindi magandang pagkakataon. Bakit po? Bakit po? Dahil alam ko, naalala ni Brother Lordy, doon sa Kapiligan, Quezon City, kung saan one Brother Andong Corpus, halos magtatatlong dekada na, Brad. 1995. Yun po sa pagkakataon na mag-16 na po ako by this coming December. Si Brother Lordy, magkasunod kami ng birthday niya. 23 ako, 24 siya. Ano po? At yun yung time na kasama ko po si Brother Andong Corpus at yung group of preachers na matatanda. Ako po yung pinakabata doon na kasama nila. Bakit ko po binanggit yun? Kasi hindi maganda yung tagpo nung una sa akin ni Brother Lordy. Dahil nagkaroon ng pag-aaral through Brother Corpus, Andong. Hinggil po dun sa mga pagtuturo dun sa kapiligan. Katulad nung sa batas ng pag-aasawa. Kaya lang, napaka-simple yung usapin. The word accept. At itinuro ni Brother Lordy yung hindi lamang yung death, yung tinatawag na dahilan para ang isang marriage ma-dissolve. But alam naman natin, kapag commit ng fornication, yung one party, so the innocent party can be remarried. Pwede siyang mag-asawa, except fornication. Nung tinuro ni Brother Lordy, nahiwalay ako doon sa matatanda. Nawala po ako sa Tondo Church. Kaya nga po, dahil kasama niya si Brother Rick Darasi, the time. Naglipat sila Brother Andong from Cubao, dun sa malaking place ng worship service namin. Kaya nakasama namin si Brother Andong. Sa madalit salita, mga kapatid, dahil sa katotohanan, nawala po ako doon sa kongregasyon ko. Totoo ba yun? Mga kapatid ko, mga relatives ko, yung mga matatagal kong kasamang preacher, parang kinonsider na rebelde ako. Kaya naging bahagi ako ng ibang kongregasyon na kung saan sumama ako dun sa patuloy na naninindigan. Katulad ng binanggit niya kanina, with this companionship with Brother Jun Bautista. Kapag hindi tayo nanindigan sa katotohanan, kailanman mga kapatid, hindi magkakaroon ng kahalagahan yung paglilingkod natin.
Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Siya'y naparito hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. And that is Ephesians 6:17, the Word of God. Yung katotohanan. So, we should not compromise the truth by peace. Magkakaroon ng kapayapaan, hindi papansinin yung maling katuruan, basta manatili lang yung maligaya at payapang samahan. If we compromise, mga kapatid, if we remain silent in the name of peace, we have forgotten the gospel of peace. Di po ba? Mananatili tayo dun sa kawalan ng katotohanan sa ating buhay. Sabi nga ni Kristo, magalit man yung nanay mo sa'yo, yung tatay mo sa'yo, yung kaibigan mo, yung mga kapatid mo, nang dahil sa katotohanan, yun ay pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Sapagkat, hindi po natin pwede ikompromiso kung ano yung katotohanan. Kaya napunta po ako ng Cavite. Taga-Tondo ako, pero napunta ako ng iba-iba kongregasyon. Kaya sabi ko nga, nagkita kami nung asawa ni Brother Andong. Namukhaan pala ako, Brad. Sabi niya, ngayon may damdamin ako sa'yo. Totoo po yun. Sabi ko, bakit po, sister? Dahil doon sa discussion. Sabi ko, pinapisihan ko po yun, dahil hindi naman ako totally lang discuss. Bata ako, pero naintindihan ko. Hindi nyo alam, nasipa na rin ako sa kongregasyon ko. Hindi ko alam siya. Opo, kaya tumaman ako, mga kabatid. Hanggang ngayon, nandito pa rin po. Kaya salamat, Brother Lordy, doon po sa iwala. Ngayon po, may bigay na paksa, it is about the death of Christ. The prophecies and its fulfillment in the New Testament. The Old Testament prophecy and its fulfillment in the New Testament as well as its significance. So, doon po tayo nakatuon sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Bukang narin ba? So, ito po yun. Katuparan ng mga hula sa lumang tipan tungkol po sa Kanya o sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. So, makikita natin, mga kapatid, kunin natin yung ginamit ni Brother John Bautista kanina. Sabi po, sa Lucas, Kapitulo 24, 44, ng ating Panginoong Jesus, bago siya pumanig sa langit, at sinabi niya sa kanila, sa mga alagad, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad. Ang alin po, ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa akin. Sinabi pong kinakailangan, hindi po maaaring hindi mangyari o maganap. Sabagat ito ay nakasaad na, plano na ng Diyos na siya po ay mamamatay. Maghihirap. At yan po ay nakasaad, sabi niya, sa kautusan ni Moses. The five books of law, the Pentateuch, at sa mga propeta. Nandun po yan doon sa major and minor prophet at sa sulat ni Haring David sa mga awit. Mas marami pong nakalagay doon. Hinggil po sa pagdurusa o aabuting kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po sa well-known na hula, at alam naman natin yan, the suffering servant na sinulat ni Propeta Isaiah. In verse 1 and 2, pinakita po ni Propeta Isaiah yung hula patungkol po
sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo bilang lingkod o naglilingkod. Sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sabagat siya'y tumubo sa harap niya, na gaya ng sariwang pananim, gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan, siya ay walang kagandahan na mananais sa kanya. Ito po yung patungkol sa ating Panginoon. So bakit po walang maniniwala sa ating Panginoon? Sabagkat ang kanyang kalagayan bilang hari at gayon din yung pangako sa mga Hudyo na Mesiyas na darating. So they expect the Jewish nation a literal king or a literal kingdom. Paano nila paniniwalaan si Kristo bilang Mesiyas o bilang hari nila? Samantalang ito'y lumaki sa kanilang bisididad na anak ng isang karpintero. At doon, sa kanyang pagparito, pinakita rin ng kasulatan, siya po ay pinanganak sa abang sabsabat. At bilang hari, sumakay sa hiram na asno. At sa kanyang pangangaral, sabi nga niya, ni hiligan ng aking ulo, ni unan, wala akong, di ba? Sabihin, paghigan. So, hindi nila tinanggap. Sabagat they expect na yung isang hari na mayroong legal na kasuotan, may mga tauhan, may mga dama, katulad ng kaharian na tinaglay nila na ibinigay ng Panginoon sa kanila nung panahon ni David. Kaya, maging yung mga apostol, di po ba? They are premillennialists. Why? Nabuhay na ating Panginoon at pagkatapos yung mabuhay at pumanik sa langit, di po ba siya nagpakita sa kanila ng 40 araw? In Acts chapter 1, verse 1 up to the following verses, at tinanong nila, isa sa uli baga sa Israel yung kaharian? So they are expecting a literal kingdom. Di po ba? So hindi nila nalalaman, tulad ng binanggit kanina ni Brother John, in John chapter 18:34, sabi nating Panginoon, yung kaharian ko hindi sa sanglibutan ito, but it is spiritual kingdom. Kaya wala silang manasang maganda o mamasdan sa Panginoon. Kaya sabi po, walang naniwala kanyang balita. At siya ay kinood din ni Apostol Pablo, di ba? In Romans chapter 10, verse 16, sabi niya, sinong naniwala sa aming balita? Kinood ni Apostol Pablo. Sa makatuwid, mga kapatid, kaya humantong yung mga sumusunod na tagpo sa buhay ni Kristo at hula, siya'y hinamak, tilakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Kaya siya po isang dakilang manggagamot din. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang dukha ng mga tao na siya'y hinamak, hindi natin hinalagahan. Siya'y pinapighati. Ito po yung binabasa, no? Yung the suffering servant. Napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya'y pipi, gayon man hindi niya binuka ang kanyang bibig. So, nung siyang patayin, hindi po siya umiimik. Hindi po siya nagbala.
Hindi po siya gumanti, kundi katulad na niya ng tupa kapag pinapatay, pipi. Sabi po. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanilang bumnita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan, nasaktan siya. Kaya makikita niyo po, siya'y namatay sa pamamagitan ng crucifixion. At ang crucifixion, literally, sabi po, you died 1,000 times. Ganun po, kasidhi, katindi ang mga ipinapako o namamatay sa krus para kang namatay ng 1,000 beses. Kaya tingnan niyo po, mostly 36 hours bago ang isang kriminal mamatay sa krus. Si Kristo, 6 na oras lang, patay na. Marahil sa tindi at hirap ng inabot para lang po matubos tayo sa ating pagkakasala. Di ba ngayon po yung season na iyan? Marami na naman po taong banal. Marami pa naman po taong nanginghili. Pero yung tunay na kahalagaan ng kamatayan ni Kristo, kung malalaman lang nila ang pasakit na inabot niya, susunod at susunod po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ilan lang po mga kapatid, yung mga hula na sinikap natin na maipaliwanag hinggil doon po sa katuparan nito sa bagong tipan na may kaugnay sa kanyang kamatayan. At ano po yung matututuhan natin bilang aplikasyon, kahalagahan sa buhay natin. Ang una po na hula na nakasaad sa banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoon, maging sa kanyang kamatayan. Ito po yung Genesis chapter 3 verse 15. Tinawag din nga po natin ito, Gospel in Prophecy. Pagkatapos na ang tao magkasala sa pamamagitan po ng panunukso ni Satanas at nahiwalay sa Diyos. Lahat po sinumpa niya. Yung lalaki, yung babae, at si Satanas. At ang sabi ng Diyos kay Satanas, at pagagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ito may kaugnayan dun po sa scheme of redemption. Patungkol po sa plano ng Diyos pagkatapos na ang tao magkasala. Magkakaroon ng pagkakataon na siya'y makabalik sa Diyos sa pamamagitan po ng planong ito. Kaya pagkatapos ng tao magkasala, nagpatuloy na po yung sinatawag na pakikibaka natin laban sa kasalanan. Ang nasabi ng Diyos kay Satanas, yung binhi ng babae, dudurugin ng iyong ulo. It means, his power, si Satanas. At yung ikaw, dudurugin yung kanyang sako. It means, ang ating Panginoon, dadako sa kalagayan ng kamatayan. At sa pagpapatuloy, pinakita rin po mga kapatid, pagkatapos na ng tao ay magkasala na, isa sa dakilang planong ito, ang sabi po ni Apostol Juan, ay wawasakin yung kapangyarihan ni Satanas o ng Diablo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo.
Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa isang tagpo, sa 1 Kapitulo 8, versikulo 44, si Satanas o yung Diablo, simulat sa Paul, siya po ay sinungaling. Hindi siya nananatili sa katotohanan at walang katotohanan sa kanya. Simula pa ng pasimula. Kaya, nahayaan niya, sa bagay na ito'y nahayaan, yung purpose ng Diyos na dumaya sa sangkatauhan. Nahayagan ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. At yun po ay nangyari ng ang ating Panginoong Jesucristo. May sa katuparan yung plano ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Sabi ng Hebrew writer, dahil sa mga anak, mga tao po, tayo, ay may bahagi sa laman at dugo. Siya naman, gayon ding nakabahagi sa mga ito. Kaya, naging tao. Pinalakay ni Brother Mario. Ang ililigtas ay yung sangkatauhan. Of course, kinakailangan maging tao. Kaya ang ating Panginoon, simula nung unang kalagayan, pinakita ni Juan, nung pasimula, siya po'y Diyos. In John chapter 1, verse 1. And in John chapter 40, at siya'y nagkatawang tao. Kaya po, naging tao. Hindi po tao lamang, kundi Diyos na nagkatawang tao. Kaya po, nagkaroon siya ng bahagi sa laman at dugo. Ano pong dahilan? Upang sa pamagitan ng kamatayan, kaya nararapat mamatay. Ano po? Ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan sa mga bagay ang Diablo. So sabi po ng Hebrew writer, si Satanas po yung may paghahari sa kamatayan. Bakit? Kaya po siya yung promotor, nagpasimula ng pagtukso sa tao. Kaya po ang tao nagkakasala. In Romans chapter 3 verse 23, tayong hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo po ay nagkasala. At ito ay sa pamagitan ng mandaraya sa Satanas. Kaya minarapat ng Diyos na libulin siya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. At yan ay nagkaroon ng katuparan sa banal na kasulatan. Yung paglipol, pagdurog sa ulo o sa kapangyarihan ni Satanas. At yan po ay binanggit ng ating Panginoon. In John chapter 12, verse 31 up to 33, ngayon nga ang paghatol sa sanglibutan ito. Ngayon ang prinsipe ng sanglibutan, ito'y palalayasin. So, sino po yung prinsipe ng sanglibutan? Ang sabi ni Paul, si Ephesians Church, in chapter 2, verse 2, he is the prince of the air. Ano po? Siya yung prinsipe ng hangin. Ano po? Yung prinsipe na kung saan masuwayin at hindi nananatili sa katotohanan. Si Satanas, mga kapatid, palalayasin daw po siya. Kailan mangyayari ito? At ako kung mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Ano po ibig sabihin ng Panginoon? Na siya'y matataas sa lupa. And in verse 33, dadapat ito sinabi niya na ipinaalam kong sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Ibig sabihin, maliwanag na tinutukoy ng ating Panginoon, siya po ay ipapako sa krus. Matataas sa lupa. At yun yung paraan na kung saan siya mamamatay. Kaya makikita natin, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon kung ano mangyayari sa Kanya.
Siya po ay sinasakdal ng kanyang kapwa o Diyos sa kasalanang pamumusong. Ngunit, wala silang kapangyarihan pagkatapos na mahatulan nila sa parusang kamatayan. Dinala nila, kanino po? Kay Pilato. Isang hintig. Opo. At doon, siya ang may kapangyarihan at authority na magpataw ng parusang kamatayan. Sabagkat yung Hudyo, during that time, wala po silang power na mag-impose ng death penalty. So, nakita po natin kung paano siya mamamatay. Pagkatapos no, mga kapatid, ang ating Panginoon ay mamatay at muli siyang mabuhay. And that is the gospel. Di po ba? Ang sabi po ng ating Panginoon, doon sa mga Kristiyano na patuloy na inuusig dahil sa pagtatapat nila noong panahon ng Imperyong Roma noong unang siglo. Ito ay sa pamamagitan ng mga matalinghagang mga pangungusap at ipinakita ng ating Panginoon na si Satanas. Pag ikaw ay naging Kristiyano, patuloy na nanatili yung salita ng Diyos sa puso mo, wala nang kapangyarihan si Satanas sa iyo, unless maliban paintulutan mo siya na ikaw ay magkasala. Sabi po, nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at si Arkanghel nakipagbaka sa dragon. Ngayon din yung mga anghel nakipagbaka, hindi sila nanalo. Nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Inihagis sa lupa, gayon din ang kanyang mga anghel. So wala na silang power. They were cast down. So, pinakita lang po na wala nang kapangyarihan si Satanas na umalipin sa tao at magdulot ito ng kasalanan. Maliban na iyong o ating pahintulutan. At gayon din, in verse 15, hindi na tayo natatalian ng kapangyarihan ni Satanas. Sabi na po, ng Hebrew 2, chapter 15, pagkatapos po, binanggit yung Diablo, lilipulin yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. And what is the purpose? Ito po, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. So meron na po tayong pagkakataon na maligtas sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sabagat hindi siya nanatiling patay, kundi pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, muli siyang nabuhay. Kaya po, He is our liberator. Sabi ng Apostol Pablo, pinalaya ni Kristo sa pagkakaalipin sa kasalanan ang bawat Kristiyano. Sabagat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakanino po? Na kay Kristo Jesus. Ay pinalaya ako mula sa kalagayang makasalanan. Siya po, tayo ay pinalaya ng ating Panginoon. Saan po? Sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yun po yung malaking pagkatagumpay natin laban po sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya, ito po ay na kay Kristo Jesus. Kaya sabi ng Apostol Pablo, in Romans chapter 1, verse 16, it is the power of God. Ano po? Yung salita ng Diyos
para po sa lahat. Maging ikaw ay Hitil, maging ikaw ay Hudyo. And that power na nagpalaya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya kung si Kristo'y namatay, sabi ni Paul, ayon sa kasulatan, siya po'y inilibing, nasa at ayon sa kasulatan, at siya ay nabuhay na mabuhay. And that is the gospel. Kaya kung hindi si Kristo namatay, tayo po'y nandun pa sa ating mga pagkakasala. At yan ay diniscuss ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya natupad yung hula na yung kapangyarihan ni Satanas dudurugin ng binhi ng babae na ipapanganak ng isang babae sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Pangalawa, na hula sa lumang tipan na kung saan natupad sa bagong tipan, hinggil sa kamatayan pa rin, related pa rin ni Kristo. Pamilyar po tayo. At bukas maririnig natin ito. Isa sa kung tawagin, the 7 last words. 7 di palabra. So makikita niyo po yan, merong rites yan, ceremonial rite. Diba? Tuwing Biyernes, alas 3, binabanggit po yan. Yung huling mga mahalagang pananalita na binigkas ng ating Panginoon bago siya mamatay. At marami pong lessons yun na maibibigay sa atin. Siya po'y namagitan sa mga makasalanan. Ibig sabihin, sa paano siya namamagitan? Tinulaan ni Isaiah sa chapter 53, verse 12. Ibinilang nakasama ng mga nanalangsang. Kaya po, nasa gitna siya ng dalawang tulisan. Gayunmay dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan, procession, sa mga mananalangsang. Namagitan, ibig sabihin, siya po ay nanalangin para doon sa mga individual na gumawa sa kanya ng pagkakasala. Ano po yung kanyang pamamagitan? At ito'y sa pamamagitan ng panalangin. In Luke 23 verse 34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkakabahabahagi nila ng kanilang mga suot, ay kanilang pinagsapalaran. So mababasin natin mga kapatid, this is a statement of malasakit, habag, pagmamahal doon sa mga tao na hindi nagpakita ng awa. Ano po sabi niya? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang mga ginagawa. Sino-sino po yung hinihingi niya ng kapatawaran? Of course, mga kapatid, una, yung mga Hudyo na nag-plot against him. Ano po? Na sumisigaw, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Galit na galit sila. Ayaw nilang paniwala yung Mesiyas na kung saan naparito para iligtas sila. That is the purpose of Christ, di ba? Siya'y naparito to seek and save the lost. In John chapter 1 verse 12, sabi ni Juan, siya'y naparito sa sariling kanya. Pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Bagkos, pinapatay pa po siya. Iba ko sa krus. Hinihingi niya ng kapatawaran. Kasama sa kanyang panalangin. Pangalawa, si Pilato.
na nagkait ng hustisya dahil sa political pressure. Meron ho bang nakita kasalanan si Pilato sa kanya pagkatapos ng kanyang paglilitis? Wala po. Pero bakit niya hinayaan yung tao o yung Hudyo ibigay sa sa kamatayan? Naghugas siya ng kamay because of political pressure. Why? Sabi niya, di ba yung natulan yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang hari namin si Cesar, hindi siya. Of course, rebellion. Yung kinakaso kay Jesus. Sa halip na blasphemy. You see, they shift their accusation. Di ba? Dahil para mahatulan siya ng isang tintin. Pamagitan ng crucifixion. Itataas. Mga kapatid. Kaya din yung sundalong Romano na umampas at dumura at nagpapako sa kanya sa krus. Yun yung tumusok sa kanya, tagiliran. Yun yung dumura, sumampal, na kung saan sa crucifixion, ibinibigay nga yung kapritsyo na magpapataw ng parusa kahit ano pwede nang gawin sa'yo kapag ikaw ay mamamatay sa krus. At ganyan din, bahagi ba tayo nang hinihingi niya ng kapatawaran? Of course. Lahat ng tao na bahagi ng crucifixion dahil sa kanilang pagkakasala. Bahagi din po tayo ng pagpapako niya dahil po maging tayo, hindi man tayo nagpapako sa Kanya, nagkakasala rin po tayo. Kailan maaaring patawarin sila ng Diyos? Kailan magkaroon ng effectivity yung paghingi niya at pamamagitan niya sa Diyos sa mga taong nagkasala sa Kanya? Sabi ko, yung Apostol Pedro, pagkatapos na matayo yung iglesia ng Panginoon, siya'y pumanig, after 10 days, dumating yung banal na Espiritu, and that is the time, in Acts chapter 2, natayo na rin yung iglesia ng Panginoon. At nangangaral na si Apostol Pedro, hinggil po sa ating Panginoon. Kaya, in verse 36, sabi niya, pakatalastasin nga ninyo ng buong kangkang Israel na ginawa ng Diyos sa Panginoon, at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Sino po nagpapako sa krus? Sabi ni Apostol Pedro, kayo. Nang marinig nga nila, nangasakta ng kanilang puso. That is the time when you preach the Word of God. Kahit hindi ikaw yung pinatutungkulan. Because yung Word of God, it is living, and one of the aim ng the Holy Spirit, it will convict your sin. Masasaktan at masasaktan yung puso mo. Bakit nasaktan yung puso nila? Dahil sila po may kasalanan. Dahil ipinako nila ang ating Panginoon. At sinabi kay Pedro, sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong nararapat namin? That is a good question. For the very first time, ang tao po nagtatanong, paano yung kaluluwa niya maliligtas mula sa sakit na dulot ng kasalanan? Sabi po, si Apostol Pedro, sumagot siya. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Bakit po pinagsisisi? Dahil may kasalanan. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon Yesu Cristo sa Lucas 17. 17 versikulo 3. Sabi ni Brother John Bautista, patatawarin mo ba yung kapatid mo? Maliban siya'y pagsisi. Bakit po? Yun yung kondisyon eh. Kung siya'y nagkasala, sawayin mo siya. Di ba ba? At kung siya'y, sabi po, magsisi, patawarin mo.
Paano hindi nagsisi? Patatawarin mo? Yung tanong niya. Of course hindi. Sapagkat may kondisyon. Pero hindi tayo nagtatanim ng galit sa puso natin. Sapagkat ang Diyos, si Kristo, namamagitan sa mga makasalanan. Hindi nangangahulugan, sinabi niya, pinatawad na sila ng Diyos. Kailan magkakaroon ng effectivity yung sinasabi ni Kristo? Kung susundin nila yung batas ng pagsisisi at sila'y magbabautismo o magpapabautismo. Ang bawat sa inyo, sa pangalan, it means the authority of Christ, not the authority of Moses. Bakit? Patay na ating Panginoon. Yung authority na niya ang umiiral. At yun, mapapatawad yung kasalanan ng tao. Kaya, maliban yung tao, hindi magsisi at hindi magpabautismo, hindi po mapapatawad yung kanyang kasalanan. Kahit mahal na mahal ni Jesus lahat. Kahit nahahabag siya. Nagpakita siya ng habag doon sa mga tao, walang habag na pumatay sa kanya. Pangatlo, ang pagtataksil ng kaibigan ni Jesus ay hinulaan niya. Nakalagay din po yan sa hula at natupad sa bagong tipan. Ano po yung kahalagahan? Significant dito sa buhay natin. Marami pong lessons na may tuturo. Tingnan niyo yung hula. O ang aking kasamang kaibigan na aking tinitiwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Sa ibang hula, sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila. Ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. Kaya niya pinapanalangin. Hindi gumanti, bagkos, pinapanalangin. Lagyan mo ng masamang tao siya. So, may kontrabida. Kung may bida, may kontrabida. At tumayo nawa ang isang kaaway sa kanyang kanan. Sino po tinutungkol? Patungkol. Tungkulang. Alam naman natin sino po? Si Judas. Sino po? Si Judas. Ito yung natupad sa pagkatao ni Judas. In John chapter 13 verse 26, sumagot nga si Jesus, yaw nating ipagsawsaw at bigyan ng tinapay, siya nga. At nang may sawsaw niya ang tinapay at kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simeon Iscariote. Marami pong lessons na may tuturo si Judas. Sa negatibo, ipinakita niya sa Panginoon. Hindi lahat ng positibo ay makikita natin nakasaad sa Biblia. May mga negatibong binibigay sa atin, pero may lessons pa rin po tayo na makukuha. Pagkatapos na ibigay sa kanya, halos lahat naman sila, ano sabi ni Judas? Lord, is it I? Panginoon, ako baga? Rabbi, ako baga? Rabbi pala, address niya po ito. Ano sabi ni Kristo? Ikaw ang nagsabi niya. Mga katuwid, mga kapatid. Una makikita natin, kawawa si Judas. Bakit po? Sabi ng kaibigan nating denominasyon, si Judas ay nakapredestined na mapahamak. Bagamat tinawag ng Diyos para maging alagad. At alam naman natin po yan. One of the theory ng Calvinism, the unlimited, in number 2, unconditional election, which is also known as predestination. Ibig sabihin po, ang Diyos nagtatalaga kung sino maliligtas at hindi. God selects arbitrarily. Ano po? Kung ano yung kalooban niya, yun po yung masusunod sa tao. Wala pong power ang free will natin. So kung ganon,
Kawawa po si Judas. Di ba? But God is no respecter of person, di ba? Sabi ni Peter doon sa Acts chapter 10, verse 34. Pero bakit si Judas ang napili? Bakit si Judas ang binigyan niya? Siya ba'y nakatalagang mapahamak? Pero may hula po kay Judas. Isang kaaway, magtataas ng sako, hinulaan pa, hindi pa pinapanganak. Kaya siguro, dumating sila sa kaisipan na nakapredestin ng mapahamak. Na, tuloy po natin. Si Judas, mga kapatid, nung pinili ng Diyos mabuti, hindi siya nakapredestin na mapahamak. Pumasok si Satanas sa puso niya. Ano po? Huli na lang. Bakit? Dahil mayroong pagkakataon na si Judas nagpakita ng kahinaan. Among the 12, siya po yung pinakamahina. Siya po yung madaling matukso. Mga kapatid, paano siya nagkasala? Ito po. At nang siya yung magkasala, siya yung nagkalulong, ito po yung naging aksyon o ginawa ni Judas. In Matthew chapter 27, verse 3, na magkagay si Judas na nagkadulo sa kanya, pagkakita siya yung nahatulan na, ay nagsisi. Siguro, he is not expecting na si Kristo hahantong doon sa kamatayan. But when he saw the chain of events, di ba, hinatulan at mauwi sa kamatayan, marahil yun yung nagbunsod sa kanya para magsisi. Nagsisi siya. Sabi ko, pinakita niya yung paraan ng pagsisisi. His fruit of repentance. Paano paraan? Isinauli niya yung 30 piraso ng pilang sa pangulong saserdote at sa matanda. Nang sabi niya, na sinasabi, nagkasala ko sa pagkakalulo, sa dugong walang, I betrayed the innocent. Inadmit niya po ba yung kasalanan niya? Yes. Kasala ko, sabi niya, dadapat ka nilang sinabi, ano sa amin, ikaw ang bahala niya. At kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol ng pila at umalis at yumaon at nagbigti. Tingnan po natin yung lessons na makikita po natin kay Judas sa pagkakataong ito. Yung negatibong gawain na matututuan natin sa kanya. Una, kaya niya pinagkando ng marahil. May galit siya. Why? Publicly, sinabihan siya ng Diyos, magnanakaw ka. Di ba? Sinabi siya sa natin Panginoon. In John chapter 12, verse 3 up to 6, yung precious ointment na ikinuskos ni Mary dun sa paanan ng ating Panginoon. Sabi niya, anong pagkakasaya yan? Pagkat kinonvert sa pera, binigay sa dukha. Sayang na naman, pinaksaya. Mapapakinabangan pa sa iba. Pagtulong. Ano sabi ng Panginoon? Sinasabi mo yan, hindi para ibigay sa dukha, kundi ikaw ay isang magnanakaw. So, bakit siya? Siya yung mahina, marahil, kapag gati sa siyang magnanakaw. Makikita natin, tangin siya ng galit, marahil. Di ba? Mula nung naganap sa siya ng pagkakataon, di ba? Na si Kristo maibigay dun sa mga saserdote sa pamagitan ng 30 pirasong pila. Pangalawa, that is avarice. Covetousness. Panalaking paghahangad ng sobra-sobra. Di ba? 30 piraso ng pila, kaupahan ng pagkakabili. 30 pieces of silver. Hindi po yun ang halaga ng buhay ng ating Panginoon. Yun ang halaga ng buhay ng katapatan ni Judas sa Panginoon. Sa 30 piraso ng pila, ano na kaya ang mabibili niya? Ano na ang ibibigay na kasiyahan nito para sa kanya? Minsan ganyan po tayo. Sa maraming pagkakataon na ipagpapalit natin ng Panginoon
sa mga pangako ng kasiyahan at kalayawang. Pangatlo, repentance in a wrong spirit. Nagsisi po ba siya? Yes. Katunayan, ibinigay niya yung 30 piraso, binalik niya. A desire of a relief of emotion rather than hatred of sin. So, sabi ni Paul, in 2 Corinthians chapter 7, verse 10 to the following verse, meron pong dalawang uri ng kalumbayan para, sabi po, it is a godly sorrow and worldly sorrow. Siya pinagsisiri, pero hindi ayon sa kalumbayan mula sa Diyos. Siya'y kaliligtas. Kundi gusto niya lang yung guilt, yung emotion, yung guilt na nararamdaman niya, may bisan, kaysa kamuhian niya yung kanyang kasalanang ginawa. At makikita natin, he confessed to the wrong party. Sino po nilapitan niya? Sabi niya, nagkasala ako sa dugo ng taong walang kasalanan. I betrayed the innocent's blood. Kanino niya sinabi? Yung unang aliado niya. Di ba? Sa mga sesektor. Kanino niya dapat sabihin yun? Sa Diyos. Di ba? Kanino siya lumapit? Mali po yung nilapitan niya. Kaya ang sabi ng nilapitan, bahala ka sa buhay mo. Kaya kapag ang tao nakagawa na ng kasalanan, nalulugmok na siya sa siphayo at kaparusahan ng buhay. Nasa na yung dating mga kaibigan mo na kasakasama mo sa oras ng inuman. Diba? Meron pa bang katulong na nagbigay sa'yo ng gamot? Kung hindi ka tumigil ng isang baso ng alak, hindi ka sana mababangga na isang lasing sa kalsada. Hindi ka mamamatay. Kaya si Satanas, kapag malaki na yung kasalanan, gusto mo ng magbago, tandaan niyo po, sasabihin lang sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. You see? Kaya makikita natin, wala na siyang kakampi, wala na siyang malapitan, ano po, ibinalaksa sa santuaryo yung puto ng at nagbiktim. Nagpakamatay. Bakit po nagpakamatay? Doon, sa pagkakataong yun, kaya siya napakama. Hindi dahil gusto ng Diyos, kundi yun po ay dahil sa kagustuhan niya. Kaya makikita natin, siya'y binigyan ng mapait na gold at sukang marinom, nakasulat din po. Sabi po sa awit 69 verse 21, at binigyan naman nila ako ng pagkain mapait at sa aking kauhan ay binigyan ako ng suka at na marinom. At ito po yung natupad. Si Matthew 27 verse 34, pinainom nila siya ng alak na may kahalong abdo at ng kanyang matikman. Ayaw inumin. Bakit po ayaw inumin? May dahilan po. Bakit ayaw niya inumin? Yung gold at yung mapait. Gold is a bitter and poisonous herb. Perhaps, di papi, criminals were given a portion before crucifixion to deaden pain. Bago po pako sa krus, painumin ka po niyan para po maging bangag. To deaden the pain. Anesthesia. Ha? Anesthesia. Anesthesia. Ayaw niya na. And I hope you, sabi ng Sanderberg, would suit well the dream given to the Lord, but Jesus chose to bear the agony of pain. Bakit niya tinanggap? At bakit niya hindi tinanggap? Sapagkat gusto niya maramdaman yung buong pasakit na dala-dala niya dahil sa kasalanan nating lahat. Di ba? At gayon din, nauuhaw ako, binigyan ng esponghang basa ng suka, at nagapad din po yan noong 1928. Nang dyan, sa pamagitan ng paglalagay, doon po sa esponghang basa ng suka. And then, naganap na pangtulit. So ano po yung naganap?
Natapos na niya po yung kanyang gawain sa lupa. He accomplished, he finished the word of God. Mababasa po natin yan sa awit, yung hula 22:31. Sila nagsiparoon, maghahayag ng kanyang katwiran sa bayan na ipinanganak ay ibabalita. Yaong kanyang ginawa. At yan po'y natubad. Doon sa John chapter 19 verse 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, sinabi niya, it is finished. Naganap na, inuyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ano po yung naganap? Una, makikita niyo po dyan yung plan of God. The eternal plan of God na pinlano, wala pa tayo, wala pang ginagawa ang Diyos. Plano na ang ating Panginoong Yesus mamatay sa krus. Pero kung malalaman lang ng tao po, mga kapatid, yung ganitong plano ng Diyos sa bawat individual. At yan ay tinago, sabi ni Apostol Pablo, at ngayon ay nahayag na. Sabi niya, yan ay ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa kanya'y makapagpapatibay ayon sa aking Ebanghelyo, sa pangangalan ni Jesucristo, ayon sa pahayag na hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walagan. Ibig sabihin, hiwaga, hindi po mysterious o misteryoso. Ibig sabihin, hidden. Hindi pa ipinakikilala, hindi pa ipinahayag yung hiwagang ito po na natago sa panahong katahimikan. Na kung saan, ang Diyos pa lang ang tanging umiiral. Because God inhabit eternity. So that this plan, it is also called eternal plan of God. At yan, sabi ni Paul, hindi na po hiwaga sa ngayon. Nahayag na ngayon sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta ayon sa pinagutos ng Diyos na walang hanggan. So, sino po nagutos? Our eternal God. That's why it is also called eternal plan of God. Ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. At pinakita rin ni Apostol Pablo kayong hiwagang yan. Sabi po na kanyang isinulat sa pamagitan ng ilang salita. In Ephesians chapter 3 verse 3 and in 4, sabi niya, sa pagbasa ninyo ay inyong mapapagtalastas kung ano yung pagkakilala ko sa hiwaga rin ni Kristo. Naintindihan niya, naunawaan niya kung ano po yung plano ng Diyos, maunawaan din natin. Mga kapatid, ay ano po yan? Yan po yung panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus. Na kung saan, sabi niya, sa pamamagitan ng iglesia, may papakilala yung manifold wisdom of God. Lagi ko po sinasabi. Di natin matututuhan yan where Brother Lordy graduated. Diba? Sa Ateneo. Sa Lasal. Sa Harvard. Hindi po. Yung iglesia ang magtuturo sa iyo kung ano yung plano ng Diyos na inilihim na ngayon hayag na. Yan ay pinanukala kanino po? Kay Kristo Jesus. Kaya yan po yung naganap na. Kaya tayo bilang Kristiyano, tinubos ng kanyang dugo sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng precious death, kundi the precious blood of Jesus. Yung kamatayan ni Kristo na sabi ni Apostol Pedro, ito'y nakilala na ng una. So it is plan bago pa ang libutan ay matatag. At inihayag sa huling panahon dahil sa inyo. Kaya makikita natin, mga kapatid, siya nagtagumpay sa kamatayan at itinayo niya yung iglesia. Hindi na naig at nanatili yung kamatayan sa kanya sapagkat after 3 days, nabuhay siya muli upang maitayo yung iglesia na kung saan tayo po ay nabibilang. Pagkatapos nun, pinakita niya po kay Apostol Pedro, yung tinalakay ni Brother John, si Jesus bilang anak ng Diyos. At pagkatapos nun, sinabi sa kanya, kay Apostol Pedro, siya'y papatayin, magdaranas ng pagdurusa sa kamay ng mga saserdote, sa kamay ng matatanda, at pagkatapos patayin, siya'y ibabangon sa ikatlong araw.
Ngunit ano sabi ni Apostol Pedro, hindi mangyayari sa iyan, Panginoon. Malayo, hindi mangyayari ito sa iyo. So, ayaw ni Apostol Pedro na mamatay si Kristo. Kaya lumingon si Jesus at nakita niya kung sino yung nagsabi. At sinabi, nakita niya, si Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Tisod ka sa akin. Sama ka tuwid. Bakit mo tinawag niya Satanas si Pedro? At sabi niya, tisod ka sa akin. Sapagkat marahil, on my own, ayaw mamatay yung Satanas. Gusto ko si Jesus. Hindi mo ba? Kaya iniisip niya yung mga bagay ng tao, hindi mga bagay ng Diyos. Kaya nung siya pagkalooban ng banal na Espiritu na magsalita ng katotohanan, ipangaral si Kristo, bago na yung kanya sinasabi. Sabi niya po, kasi binuhay ng maguli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya mapigilan ito. Kaya hindi na maaaring mapigilan ng kamatayan ang ating Panginoon. Sabi niya, sapagkat siya'y nabuhay ng muli at ginawang Panginoon at Kristo. Sapagkat hindi pinabayaan, sabi pa rin ni Pedro, sa Hades, yung kanyang katawan at hindi nakakita ng kabulukan. At siya'y umupo ngayon sa kanang luklukan ng Diyos at pinarangal. Bilang ulo ng iglesia at naghahari sa loob ng iglesia. Kaya yung pag-iral ng kautusan, isa rin po sa natapos na. Ginanap ng ating Panginoon yung mga kautusan sa ilalim ng lumang tipan. At walang kudlit, walang mga bagay na mawala sa lumang tipan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ano po yun? Hanggang sa maganap yung pong tungkulin niya na tapusin ang gawain ng Diyos. It is finished. Kaya po, binaganda siya ng isang katawan. At doon, sa volume of books, may prophecy concerning Him sa Old Testament. And the purpose is upang gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya nung naganap na, inalis na niya yung pong lumang tipan upang itatag na yung ikalawang tipan. Sa kaloobang yun, kaya He died as a testator. There is a will. Kung saan tayo bilang Kristiyano sa ilalim ng tipan na yun, pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo. Kaya po, mga kapatid, the law of Moses, wala na po. Hindi na umiiral bilang authority sapagkat si Kristo yung end o kinauwian ng kautusan. Kaya po, pinawi na rin yung mga ordinances, handwriting ordinances. Sabi ni Paul, hindi yan ayon sa atin. It is contrary to us. Ito'y inalis ni Jesus at ipinako sa krus. Kaya mga kapatid, nagpakita siya ng halimbawa ng lubos na pagtalima. Perfect obedience. Sa araw ng kanyang laman, kaya po naging tao, humihingi ng panalangin, sumisigaw sa may kapangyarihang magligtas sa kanya sapagkat tao siya. Kaya dinilig siya ng banal na tao. Dahil sa kanyang banal na tao. At nang siya maging sakdal, sabi po, gayon ba'y natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Pagkatapos niya magawa yung kalooban ng Diyos, sabi po, He is now the author of eternal salvation. Kaya makikita natin, mga kapatid, yung kanyang pagnanais bilang gulit, na ipagkaloob yung kanyang buhay. That is the greatest gift of all. Yun po yung essence ng love. Diba? Yung sakripisyo. Marami kang pwedeng ibigay sa kapwa mo. Diba? Damit, pag-aari, pera. Pero kapag nakataya, buhay na. Mahirap kong gawin. Pero yun ang ginawa ng ating Panginoon. Siya po'y numatay at ipinagtagubilin ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig nang tayo po'y makasalanan pa. Kaya sabi niya,
Bilang huli, walang may lalong dakilang pag-ibig na ibigay ng tao yung kanyang buhay. Wala na pong dadakila dito. Dahil ito po, yung perfectong halimbawa na ibinigay niya ng dakilang pag-ibig sa pamamagitan po ng pagbubunis niya ng kanyang buhay. Kayo'y aking mga kaibigan, pero may kondisyon. Kung gawin niyo yung aking iniutos. So, bilang conclusion po natin, si Kristo po'y namatay upang tayo po'y mabuhay. Siya'y naging katulad natin upang sa tayo maging katulad niya. Kaya mararapat natin ibigay ang ating buhay kay Kristo sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Paano niya natin maipakikilala ang gayong dakilang tagapagligtas? He was not a quitter. Tayo ba sa paglilingkod natin, naayaw tayo? Sa palimbawang ipinakita niya. Bilang huli po, bigay natin yung halimbawa. Yung dinanas niyang death penalty, tayo po lahat naroroon. Yung panahon ng Marcos Sr., merong silya elektrika. Pag nagkasala ka ng karumbalduman, nakatulang ka ng kamatayan, sisilya, kukuryente ka alas 3 ng hapon. Kung ikaw ang nakalagay doon, at tayong lahat nakalagay doon, bilang makasalanan, at meron magsasabi sa'yo, tumayo ka dyan, at ako'y mamamatay para sa'yo. Makakalimutan mo ba yung pangalan ng taong yun? Yung kanyang ginawa? May kalyo na lang ang puso ng taong makakalimot noon. Magandang hapon po.